Ay, pakinggan natin. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Natatandaan nyo ba yung ganito? Yung tinatalakay natin si Digong? Sinasabi ng mga news anchor, posible po maglabas ng arrest warrant. Yung pala, putik, meron na. Ibig sabihin nito, sabi ko nga sa inyo, meron na po. Nandito po ang ICC sa Pasay. At bukod doon, nandito rin po ang Interpol, the Avengers. Kaya nanginginig po ang itlog ni Bato. Nanginginig na at mamaya papakita ko sa inyo, hindi na po nag-i-stay sa bahay niya yan. San na nagtatago sa Mindanao. San nagtatago. Si Bato kasi, marunong lang siyang pumatay. Pero para pagdusahan niya yung mga pinapatay nila, takot na. Nginig na ang betlog. Oh. Yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin Ayan na. posible na raw arestuhin ang isang dating police chief nung panahon ng drug war. Ayan na. Ganyan na ganyan ang senaryo kay Digong. Ganyan na ganyan po ang senaryo kay Digong. Nagmayabang. Ayun. Naramdaman niya. May nagchuchu sa kanya na nandiyan na ang arrest warrant niya. Anong ginawa ni Digong? Humingi at umalik sa betlog uli ni Xi Jinping. Anong sabi ni Xi Jinping? Who are you? Sabi ni Xi Jinping sa kanya, help me Xi Jinping, ICC, I will want to arrest me. Who are you? Tablado. Tablado. Nagmura-mura pa sa Hong Kong. Ano nangyari? Nga. Kaya ikaw ba to? Panalangin mo. Panalangin mo, abutin ka pa ng August. Tandaan mo, hindi ka pwedeng hindi kunin. Sabi ko nga sa inyo noon, bago magsimula ang September 23, kailangan ba to, nandun ka na. Kasi kailangan ka sa ICC court. Either ilaglag mo si Digong, either sagipin mo si Digong. Yun lang naman ang trabaho mo eh. Sasagipin mo si Digong na siya ay hindi ginawa. Ngayon, babalik sa'yo ng ICC. Sino gumawa? Alangan na maituro mo si Albayalde, ikaw ang PMP chief. Either ilaglag mo si Digong na yun ang maganda mong gawin. Ilaglag mo si Digong, makakalusot ka na siya ang nag-utos sa'yo na patayin ang 30 min nating Pilipino. Ganun lang kasimple ba to? Ganun lang kasimple. Ilaglag mo si Digong, lusot ka. Yun naman yun eh. Isa lang naman ang aatulan dyan eh. Ngayon, kapag hindi mo nilaglag si Digong, magkasama kayong dalawa. Diba? Isipin mo naman. Kung iisipin mo, si Digong, alam nga namang pagbintangan ng ICC na siya ang rumatrat at nagpapatay sa 30,000, siya mag-isa. Hindi niya kaya yon. Diba? Meron siyang accessory of the crime. Diyan po papasok ang pangalan mo. Ngayon, sabi ni Attorney Conti, if ever gusto mo makalusot, ilaglag mo si Digong. Basic na basic. Kaya kung ako sa'yo, ilaglag mo na para mabilis nating mailagay sa garapon. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan,
si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng Anong i-divert ang atensyon? May pinatay kayong 30,000. Engot ka ba ba to? Parang sinabi mo na i-thank you na lang ang 30,000 na namatay. Engot ka ba? Ano yun? Bato, paano i-divert to? 30,000 na namatay. Paano i-divert? Kahit kailan, walang kapatawaran yun. Ano? Sa tingin mo, porket senador ka, nakakalimutan na ng mga pamilya yung ginawa nyo sa kanila? Ganun ba yon? Naturingan senador ka. Ano yun? Pabayaan mo na yung namatay na tatay ko. Nakalipas na yan. Ganun lang. Ha? Ha? Ano ka akala mo sa mga namatay? Nagubad lang ng damit na parang pag nagubad ka ng damit, lalagay mo lang sa marurume? Ganun lang kabilis yung buhay sa inyo? Ha? May karampatang kabayaran yon, Bato, wag kang tanga. At ang kabayaran yon ay yung pinagdudusahan ni Digong. At ang isa pang kabayaran, pagdudusahan mo at ni Bongo. At sama mo na rin si Saran Tiriling. posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Lumang issue, tanga! Napakatanga talaga ng senador na to. Ano yung para showbiz lang? Lumang issue na yan, parang break up lang sa showbiz. Inutil talaga to no? Akala niya parang ano lang yun. Wala na yan, parang breakup issue lang sa showbiz. Bato, wag kang tanga. Buhay yung kinuha nyo. Buhay din nyo ang kabayaran dito. Mabubulok kayo sa bilangguan. Yun ang pinakakabayaran nyo. Sabi daw, lumang issue na yan. Binabalik na naman yung issue na yan. Yung issue, pagpatay sa kamag-anak mo, lumang issue? Tanga ka ba? Pakatanga naman neto. Para sabihin mo lumang issue yung pagpatay nyo? Anong naramdaman ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay? Sasabihan mo lumang issue? Tanga. Niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Anak na wete yun, Beverly Hills, tinanong na, engot! Tinanong na, hindi lang tinanong, in-email pa. Ang hina ng mga utak neto. Nakakaawa na ang Pilipino. Grabe binoto nyo. Grabe binoto nyo mga Pilipino. Sobra naman. Sobrang tanga ng senador natin ngayon. Grabe. Alisin na lang tong senador. Wala tayong maasang kinabukasan eh.
Sa ngayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Ay, di ka sasabihan nun. Iyakin ka eh. Masabihan ka, hello ba to? May warrant to pares kami sa'yo. Iyakin ka eh, magtatago ka. Anak ng weting naman talagang tanga naman, oo. Biruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, saka na lang daw niya haharapin. Ika nga niya, Harapin, nagtatago ka na nga eh. Harapin. tuwid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto lang gawin. If they want to commit the same mistake again, then The same mistake again? Mistake again? Anak ng wetek. Hindi kayo mapoprotektahan ni Baba dito. Yung sinasabing, anong sabi ni Baba? PRRD Act na kung saan bawal magpa-extradite. Walang proteksyon si Baba dito. Hindi uubra si Baba dito. go ahead. They can do that. Yung ginawa lang ito ng Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na. Tanga, kahit old issue yan, buhay ang kinuha nyo, bobo. Kaya para ka nagubad ng damit. Pag marumi na, ayaw mo na suotin. Ganun lang yung buhay sa inyo. Old issue na. Inutil eh, no? Rehased issue ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ruth, natanong din natin si Senator Bato kanina, no, kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ngang pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posible bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Yan po ang Express Report. Di ba? Yan po ang pag-iyak ni Bato. Bato, wala kang magagawa. Umiyak ka man ng dugo, kulang pa yan sa mga pamilyang winalang niya nyo. Umiyak ka naman ng dugo, Bato, kulang pa yan. O, pakinggan mo to. Sabi ng Supreme Court, mechanism that safeguard human rights and protect against the grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Further, the ICC retains makinig ka, huwag kang baba ng baba. Isa pa. Further, the ICC retains jurisdiction over any and all acts committed. Ang sa Tagalog, ang ICC po ay may karapatan pa at jurisdiksyon sa anumang kinilos, ginawa na kinumit ng gobyerno at mga kasangkot dito until March 17, 2019. Baba, makinig ka, Amy Baba. Ngayon, kailan ka ba naging PMP chief? Kailan? 2016 hanggang 2019. Siyempre, magsasalita yung ibang DDS na tanga na laging walang laman yung sikmura, umalis na nga tayo sa ICC. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect ulitin ko lang umalis na nga tayo sa ICC.
Hence, withdrawal from the Rome Statute, kahit na umalis ka sa Rome Statute, hindi nito maaapektuhan ang responsibilidad ng mga individual na nakasuhan before ang International Criminal Court committed up to this date. Kung ano ang ginawa nyo nitong 2019 pababa, sabi ng Supreme Court, kayo ay liable o may pag-obligadong managot. Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Senior Associate Justin Marvic Leonel, Philippine Supreme Court. Anong sinasabi nyo lumang issue? Tanga ka ba? Ha? Hindi lumang issue to. Ito ay malaking issue. Pinatay nyo ang mga kababayan natin na kung ano lang gusto nyong gawin. Ay, Baba. Robin. Bagay, pangit kausap nito. Mga walang utak to eh. Tapos na ba? Kapag umalis sa ICC, ilang beses na natin sinabi, hindi po pwede. Ngayon, ano sabi ng Supreme Court? Kahit umalis na kayo, hindi kayo nawawalan ng obligasyon sa mga ginawa nyo nung tayo ay member pa ng ICC. Kaya huwag kang tatanga-tanga Bato de la Rosa at Amy Marcos. Ay, Amy Duterte Kulaong. Ha? Huwag niyong mamaliitin ang mga mahihirap. Dahil yan ang buo-buo ng gobyerno. Hindi porket mahihirap, binabraso nyo na dahil kayo ay nakaposisyon. Ha? Huwag niyong gagawin yan. Kayo ang pinakawalang kwentang senador sa buong balat ng lupa ng politika ng Pilipinas. Tandaan niyo yan, kayong Duterte Black. Pwe! Patayin si BBM. Tujo.